FM, the Music and News Authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City. Soon to air, Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the Music and News Authority, Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, 4:01 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada News Headlines. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa ulo ng mga balita, alegasyong hindi nasunod ang protokol sa pagdating ng mga peacekeepers mula sa Ebola-stricken country, kinontra. DOH Yusek Garin hindi paalisin sa pwesto. Laude case, hindi na kailangang pang ipaabot kay Obama ayon kay Pangulong Aquino. Kredibilidad ng investigasyon sa mga Binay mas binibigyan ng bigat ng NBI kaysa sa mabilis na pagsisiyasat. At a DOJ Prosecutors Panel, tinapos na ang pagpresenta ng ebidensya sa kaso ng Maguindanao Massacre. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Magandang hapon mga kabrigada. Hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Madarcos. At Brigada Luna Agimat. Araw ngayon ng Huwebes, November 13, 2014. 42 days na lamang po mga kabrigada at Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kinalma ng palasyo ang mga nangangamba na hindi nasunod ang safety measures sa pagdating sa bansa ng 133 Pinoy peacekeepers mula sa Liberia na may mataas na bilang ng mga Ebola virus cases. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na maipapaliwanag ng Department of Health ang strict protocols na inilatag para masigurong mapigilan ang posibleng pagpasok sa bansa ng Ebola virus. Binigyan din ni Valte na naisailalim na sa 21-day quarantine ang mga nasabing peacekeepers sa Liberia bago sila pinayagang umuwi
umuwi sa bansa at maswerteng walang nagpakita ng sintomas sa mga ito. Ipinaliwanag ni Valte na ang Ebola ay infectious lamang kapag nagpakita na ng mga sintomas sa isang nahawang individual. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Tiniyak naman ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na may nakalatag na silang contingency measures sakaling may peacekeeper na kakakita ng sintomas ang nakamamatay na Ebola virus. Ayon kay Colonel Roberto Angkan, Commander Peacekeeping Operations Center ng EAP, sakaling may lagdatin sa mga peacekeepers na dumating mula sa Liberia ay agad itong dadalhin sa isolation ward ng Naval Station Caballo. Doon anya ito obserbahan ng mga doktor na bahagi ng binuong Joint Task Group Liberia. Kung sakaling hindi huhupan lagnat ang pasyente ay i-report agad ng doktor para sa agarang pag-airlift sa may sakit. Lilipadan niya ito ng air ambulance o helicopter ng Philippine Air Force at diretsong dadalhin sa RITM sa Alabang para doon gamutin ang pasyente. Pagdating sa RITM ng air ambulance, agad siya sasalubungin ng mga doktor. Sabi pa ni Angkan, sa ganitong sitwasyon, lahat ng mga medical at military personnel na kukuha sa pasyente sa isolation ward pa lamang sa Caballo ay dapat nakasuot na ng mga hazmat suit para maiwasan ang pagkakahawa sakali mang makalusot ang Ebola virus sa Pilipinas. Malaki naman anya ang kumpiyansa ni Angkan na walang peacekeeper na magpupositibo sa Ebola, bukod kasi sa may clearance na sila mula sa United Nations Mission to Liberia ay negatibo rin ang mga ito sa thermal imaging pagdating nila sa Villamor Air Base kagabi. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Kunin naman natin ang pag-uulat ni Brigada Bong Cagape kaugnay pa rin sa update sa Maguindanao Massacre Case. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Formal nang tinapos ng prosecution panel ang pagharap ng mga ebidensya laban sa 63 akusado sa Maguindanao Massacre na naghain ng petition for bail. Ito ang sinabi ni Justice Secretary Laila de Lima kasunod ng pagtiyak na prioridad pa rin ng DOJ ang paglilitis sa Maguindanao Massacre Case. Mula umano sa 70 ay naghain ng petition for bail, tinapos na ng DOJ panel ang pagpresenta ng ebidensya laban sa 63 mga akusado at ngayon ang depensa na ang siyang nagprepresenta ng kanilang rebuttal evidence. Na aminado naman si De Lima na mahirap talagang usigin ang kaso dahil 194 ang lahat ng mga akusado. Naniniwala rin ang kalihim na may madagdag man o wala sa hanay ng state witness sa kaso ay nananatili pa ring malakas ang ebidensya ng prosecution. Matatandaan na pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na pagpasura sa hiling na gawing state witness sa kaso sina Muhammad Sangki, Police Inspector Rex Jungon at PO1 Rainier Ibos. Mula pa rin sa DOJ para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Cagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Nanindigan si Justice Secretary Laila de Lima na hindi dapat masakripisyo ang bilis ng pagsisiyasat, ang kredibilidad at integridad ng investigasyon ng NBI kaugnay sa ibinabatong anomalya laban sa pamilya Binay. Tugon ito ni de Lima sa pahayag ni Senador Coco Pimentel na sa halip na ang investigasyon ng Senate Subcommittee ang pakialaman ni Pangulong Aquino ay ang DOJ na lamang ang dapat nabigyan nito ng deadline sa pagsisiyasat. Sa panayam kay de Lima matapos ang programa sa NBI, sinabi ng kalihim na hanggat maaari hindi nagbibigay ng deadline ang Pangulo sa NBI para matiyak na hindi masasakripisyo ang kalidad ng pagsisiyasat. Paglilinaw pa ng kalihim, may deadline man o wala, gagawin pa rin ng NBI ang kanilang trabaho nang hindi nababalam o hindi naaantala. Tikom naman ang bibig ni de Lima nang tanungin kung ano-ano na ang mga isyong tinututukan sa pagsisiyasat at tumanggi rin siyang kumpirmahin ang pangalan ng mga opisyal ng NBI na kasama sa mga grupong nag-iimbestiga sa mga Binay para magkaroon umano sila ng laya na gawin ng maayos ang kanilang mga trabaho. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala sa iba pang balita, hindi na umano inungkat ang Pangulong Benigno Aquino III kay US President Barack Obama ang kaso ng US Marine personnel na inakusahan sa pagpaslang sa isang Pinay transgender sa kanilang pagdalo sa ginanap na 25th Asian Summit sa Myanmar. Sa isang pahayag, kinumpirma ng punong ekutibo na nagkaroon nito ng maikling pag-uusap sa Pangulo ng Estados Unidos. Subalit wala anyang nabanggit tungkol sa mga usapin sa pagitan ng dalawang bansa, lalo at mayroon naman anyang consistent talks sa
pagitan ng Pilipinas at Amerika. Una nang nanawagan ng ilang sektor para sa pagbasura sa umiiral na Visiting Forces Agreement matapos na masangkot muli ang isang US soldier sa isang krimen habang nasa Pilipinas. Si Private First Class Joseph Scott Pemberton ay kasalukuyan nakadetain sa Camp Aguinaldo matapos na madawit ito sa kasong pagpatay sa Pinay transgender na si Jennifer Laude. Ngayong araw ay nakatagtang humarap si Obama sa mga bansa kasapi ng Association of Southeast Asian Nation. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, pagdalo ni Drilon sa Senate hearing, patunay daw ng transparency. Ayon sa Malacanang, ang report ihatid sa atin ni Brigada Leo Malikdem. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Hindi na babahala ang administrasyon na nauugnay sa anomalya ang ilang kaalyado ng palasyo tulad ni Senate President Franklin Drilon na iniimbestigahan dahil sa umano'y maanomalyang Iloilo Convention Center. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacierda na pinatunayan lamang ng pagdalo ni Drilon sa Senate hearing ang transparency na tinataguyod ng Aquino administration at handang ipaliwanag ang mga aligasyon. Simula naman anya ay consistent na ang administrasyon sa pagpapatupad ng tuwid na daan bilang bahagi ng good governance na pangako ni Pangulong Benigno Aquino. Matatandaan na si Drilon ay kabilang sa mga kaalyado ng Pangulong Aquino na binabato din ng aligasyon na dumalo sa investigasyon ng Senado. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, dumistansya ang Malacanang na magkomento sa issue ng mga panawagan ng resignation o leave of absence kay Department of Health OIC Janet Garin matapos madawit ang pangalan nito sa mga kongresistang nakinapang sa PDAF. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na ipinauubaya na ng palasyo kay Yusek Garin ang pagpapasya hinggil sa mga alegasyon laban sa kanya kahit noon siya ay kongresista pa ng Iloilo. Maging sa mga katanungan kung dapat na ba siya magkusang umalis sa kanyang kasalukuyang pwesto bilang acting secretary ng DOH, sinabi ni Valte na bahala na si Garin kung papatulan nito ang mga panawagan na bumaba na rin ng pwesto o mag-file ng leave of absence para bigyang daan ang investigasyon sa kanya. Matatandaan na si Garin ay itinalagang OIC ng Health Department matapos mag-leave of absence si Secretary Enrique Ona para maihanda ang report at paliwanag niya kay Pangulong Benigno Aquino III dahil sa ilang umano'y anomalya sa DOH. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, pumalag naman ang Malacanang sa pahayag ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na epal ang national government sa pag-turnover nito ng 122 houses sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na walang basihan at hindi nila masundan ang dahilan ni Romualdez ang pagsasabing kaipalan ang pag-turnover ng national government sa mahigit 100 na bahay. Matatandaan na patuloy ang batuhan ng aligasyon ng kampo ni Romualdez at ng administrasyon sa pamagitan ni Rehabilitation Czar Vanvilo Lacson dahil sa hindi magkatugmang pahayag hinggil sa pagtugon sa problemang kinakaharap ng mga Yolanda survivors. Binigyan din ni Romualdez na halatang put off ang habol ng national government dahil hinintay pa nito ang November 8 bago i-turnover ang mga pabahay, gayong maaari namang ipamahagi ang mga ito nang hindi kailangang hintayin pa na umabot sa mahigit 100. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, binigyan din ngayon ang Labor Secretary Rosalinda Baldoz na may hanggang December 24 pa ang mga private employers sa mga pribadong sektor upang magbigay ng 13th month pay sa kanilang mga empleyado. Sa panayam kay Secretary Baldoz, sinabi nito na obligado ang mga employers na may hindi bababa sa siyam ng mga empleyado na magbigay ng 13th month pay na siyang nakasaad sa Presidential Decree No. 851 at sa implementing rules and regulations nito. Sa ilalim ng batas, ang 13th month pay ay katumbas ng isang buwang sweldo ng manggagawa kung siya ay nagtrabaho sa kumpanya ng isang buong taon. Sakaling hindi naman umabot ng isang taon ang isang empleyado, ay obligado pa rin ang employer na magbigay nito sa pamamagitan ng paghati sa length of service ng empleyado sa 12 buwan. Una nang naglabas ng labor advisory si Baldoz kung saan binigyan din ito na ang pagbibigay ng 13th month benefit ay bilang pagkilala sa mga manggagawa na siyang pangunahing puwersa sa productivity, competitiveness at profitability ng kumpanya. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide.
Kabrigada, puyatan ba ang labanan sa trabaho mo? Ayan, yung ating mga call center agents at saka yung sa media, 'di ba? Mga 24-hour kasi ang ating ang ating shift. Ayan, naku, tiyak kailangan mo ng mas mabisang pangangalaga sa katawan mo. Bukod sa iyong partner na nangangalaga sa katawan mo, syempre kailangan mong alagaan ang iyong sarili para hindi ka manghina sa gabi-gabing pagtatrabaho. Dalawa to parang double meaning ito no? Pagtatrabaho sa alam mo na at pagtatrabaho dun talaga sa workplace mo. Kaya naman kabrigada, bumili ka na ng Power Cells Herbal Capsule at uminom ng 2 kapsula pagkatapos mag-almusal, magtanghalian at maghapunan para ang katawan mo ay may proteksyon sa anumang sakit at may lakas kang walang makadadaig. Ayan, para ready ka na sa iyong night shift. Ang Power Cells Herbal Capsule po ay available na sa lahat ng leading drugstores nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At tayo po ay naririnig din sa Brigada News FM Cebu, sa General Santos City, Zamboanga City, Coronadal, Toledo City, Cotabato City, Puerto Princesa, Palawan, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Calibo, Aklan, Daet, Camarines Norte at syempre sa ating mga bagong bukas na stations dyan sa Tacloban at sa Kidapawan. At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita. Live po na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng DriveMax Adults Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, 4:50 ng hapon, kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Bakit umiiyak ka, Buknoy? Kasi po, sinabi ni Bardok, pangit ako. Hoy, ikaw, Bardok! Totoo bang sinabi mo sa kapatid mo? Naku, Nay, wag po kayo maniwala sa sinasabi ng pangit na yan. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod! Pagod! Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inom mo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Dietary Supplement Capsule ay mabibili na sa South Star Drug nationwide, RBV Pharmacy, Palanas, Lemery, Batangas, Veslino Hidalgo Pharmacy, Poblacion, San Antonio, Quezon, City Drug, Blue Boss, Makati City, at AMYRC Drug and General Merchandise sa Public Market, Santa Cruz, Laguna. The time has come to crown the next environmental queen. Carousel Productions and Crimsilk proudly welcome the delegates of Miss Earth 2014. The most relevant beauty pageant in the world kicks off for another year of caring for Mother Earth. Join the crusade to save the planet. Watch out for the Grand Coronation Night on November 29, Saturday, 7 p.m. at the UP Theater in Quezon City. Telecast on Star World. Also broadcast on November 30, Sunday, 10 a.m. on ABS-CBN.
The Miss Earth 2014 delegates will be billeted at Green Sun, the official home, and in partnership with Brigada News FM National, the Music and News Authority.